Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, malaking pagnanakaw ng Malacanang. PhilHealth ginatasan ng 0.92 billion. Nako, napakalaking pera po nito. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento mga kababayan mula po dito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, ito po yung naging reaksyon ni Attorney Harry Roque, no? Patungkol nga po dito sa kinuhang pondo ng gobyerno ng Malacanang papunta po ay mula po sa pera ng taong bayan sa PhilHealth mga karibin natin. Hindi lang pala si Reza Hontiveros ang may anomalyang ginawa, ginawa ni Reza Hontiveros, ngayon naman ginagawa ng Malacanang. Nako po. Eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bilang pangunahing author ng Universal Healthcare, talagang noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat i-google para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating Universal Healthcare, ngayon pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po quote-unquote for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan. Nang sa ganon, magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. So yan mga kababayan, grabe po ang revelasyon ni Attorney Harry Roque, no? 92 billion na gustong hingin ng Malacanang mula po sa PhilHealth. Ito nga yung tanong ko mga kababayan, no?
Di ba meron na po tayong Maharlika Fund? Ano na kaya ang nangyari sa Maharlika Fund, mga kababayan? Tumubo na ba? Ha? May tubo na ba? May kita na ba ang ating gobyerno? Sana naman mag-report po sila about sa Maharlika Fund, no? Kasi nung una pa lang ginagawa nilang batas yan, mga kababayan, na Maharlika Fund, no? Talagang pinapakita nila sa taong bayan na kung ano ang paggagamitan ng mga yan. No? At ayaw rin ng taong bayan na gamitin yung pondo para dyan. Pero pinatuloy po nila kasi maganda rin naman ang idudulot nito sa ating bansa. Ang tanong, ano na po ang progreso sa Maharlika Fund? At ngayon sa PhilHealth naman kayo kumukuha. Hindi pa ba kayo? Eto, nagtatanong lang at opinion lang po ito, mga kababayan. Hindi pa po ba sapat yung nangyayari sa PCSO? Hindi pa ba sapat yung mga nangyayaring misteryo dyan sa PCSO, especially dyan sa Lotto? Anong noble causes ang noon at noon pa? Pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan. Nang sa ganon, magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang. How dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuli namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho wala nang mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan. Iba po kasi yung nila, mga kumayan. Hindi po noble cause, noble wallet, noble pocket. Yan Yan po yung gusto nila Gusto nila yung kanilang yung makikinabang, no? Yung kanilang mga bulsa lang. Paano ba yan, Kahit ano, ayan nga yung sinasabi natin, Kahit anong tago nyo dyan, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kapag ang taong bayan na ang inyong inaapi. Aba, syempre, may mga tao rin naman na nandyan sa inyong organisasyon na, diba?
may pakialam sa taong bayan. Kaya ito, nagsumbong na. Baka naman pasinungalingan ito, Atty. Roque. Dapat talagang meron tayong andyan. Baong ebidensya. Yan mga kababayan. Pero hindi rin naman ito magsasalita si Atty. Harry Roque patungkol po dito kung wala siyang katibayan, di ba? Mapapahiya rin siya, di ba? Yan, kung totoo man itong 90 billion, 92 billion or 94 something. Basta 90 billion. Malaking pera po yan. For noble cause daw mga kababayan. Ano pa ba ang ginagawa ng PhilHealth? Di ba yan para sa ating lahat? Diba? So, nakakapanghinayang po mga karibin natin na kung diba? Kung sino pa tuloy yung inaakala nating tutulong sa atin, sila pa pala itong mananamantala. Di ba nung ito ang masakit nga sa isipan at damdamin ng bawat isang Pilipino. Mula nung kampanya, may mga vloggers po na tinatalakay yung Marcos Gold mga kababayan, no? Na ihinabilin di umano. Yan na. Ni Marcos Sr. para sa ating lahat, no? Sa lahat ng Pilipino para hindi na maghirap. Pero until now mga kababayan, wala tayong naririnig about dyan at hindi rin naman tayo umaasa, no? Na yan nga ay magkakatotoo. Pero bakit pa nila inopen, no? Bakit pa nila sinabi nung kasagsagan ng kampanya nila? Pangangampanya. O edi sana pinasinungalingan agad nila yung mga vloggers na nagpapakalat ng ganong information. Diba? Pinasinungalingan agad sana ni PBBM nung una pa lang para hindi umasa yung taong bayan. Diba? Isa rin siguro yan sa mga dahilan kung bakit kayo binoto. Ay, akalain mo, boboto ka lang, magkakaroon ka ng parte. Sa gold bars. Well, anyway mga kababayan, ganun po talaga. Ngayon, nagkakaalaman na, nakikita na po natin yung totoong kulay. Sa bagay, yung mga nangyayari pa nga lang sa PCSO, talagang kitang-kita mo na talaga kung anong kulay mga kababayan nila. Di ba? At saka talagang mga sabik na sabik po sa kapangyarihan. Paano ko po nasabi? Yan yan sa Kongreso, yung PI, yung Chacha. Di ba? Para ma-extend. Parang gusto pang gayahin po ang kanilang ama. Di ba? I-extend po yung kanilang termino. 20 years din ba? Yung gusto nyo? Well, anyway, sabi nga, history repeat itself. Pero ang tanong, papayag ba ang taong bayan, no? Na maulit muli ang history ng mga Marcos? Yun lang po ang tanong. I mean, history, yung makaupo ulit at magtagal po sa pwesto. Para ngayon pa nga lang, mga kababayan, parang ayaw po ng taong marami po, ang talagang dismayado sa gobyerno ito. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan.